Varia. Nanalo na ang Onyx sa ating game number 1. Game number 2, makakita na naman ba tayo ng sweep to end today o makakabawi ba ang mga Orcas? Let's enter game number 2. Ngayon ay hawak muli ni Yoshino yung nagpakitang gilas na show niya nung game number 1. At exciting to see kung ano nga ba ang iahatid ng Akai Carl TZ versus dito sa isa sa mga comfortable heroes ni Ryzen, which is the Lancelos na ginamit nga rin niya nung game number 1. Siguro, hindi ko alam kung naririnig ng ating mga audience, ng audience sa ating mga viewers dyan sa bahay kung gaano kalakas ang energy ng mga Orcas. Talagang sumusuporta sila ngayon sa kanilang kupunan. At si Yoshino, mukhang mauhuli lamang ng bahagya dito. There's a 2v3, mukuha ata ni Carl TZ. And sa ngayon, mukhang nauuna ng konti ang Echo in terms of rotations as we head on to a short pause. Burrito, sa mga nakikita mo ngayon, no, tingin mo ba magkakaroon tayo ng malaking laban agad in our first turtle fight? Feeling ko, pwedeng tipirin muna ng Onyx yung kakayahan nila dito sa first part ng game. Naalala natin yung laban nila kahapon sa RSG na sinabi rin nila na games 1 to 3, sila yung lamang. And yung tempo na ginagawa nila doon, isinasabay lang nila against sa RSG. Mabagal ang RSG, babagalan lang natin. Pero depende pa rin para sa Echo dito kung raratratin nila. Kasi Akai ito eh. So parang ang hirap sumabay if ever kapag naipit ka and meron na itong heavy spin. Diba? Kailangan lang gawin talaga ng RSG dito, ng RSG ng Echo, hanapin itong si Ryzen at i-poke na mapababa yung buhay para bumaba yung kumpiyansa niya to contest the turtle. And sa screen natin ngayon, makita natin si Daddy JP na recently lamang ay nakapag-score ng kanyang MBL MVP title at ngayon naglalaro na naman muli sa MPL kasabayan ng ating mga M4 World Champs na Echo. Ito talaga yung parang sabihin nating napakagandang story ang tignan sa loob ng esports dito ng MLBB kung saan hindi naman parating pataas. May pa-zigzag-zigzag pero at the end of the day, yung sipag at tiyaga talaga ang makikita natin kapag tinitignan si JP. Ito na yung pinakamatinding comeback na inaantay ni JP. No, pero katakataka, kailan kaya maglalaro itong si Yawi? Feeling ko, nire-reserva nila, no? Alam ko may mga naghahanap na kay Yawi dyan, even sa mga comment sections natin, no? Pero parang sa ngayon gumagana pa rin naman and in fact, napakaganda ng nagiging resulta ng bawat laro na nilalaroan dito ni Daddy JP. Pero dito naman sa Echo, sa Onyx, yung debut game ng dalawang players na nabanggit natin, itong si Yoshino at si Jem, magugulat ka na kayang sumabay sa mga World Champs, di ba? And you could see the confidence na talagang alam nila na nag-prepare ang mga ito for their debut in the big league. Pero si Sanford ata, dudugo lamang ng bahagya kay Ryzen. Ang sakit naman ni Ryzen, hindi ata semi-tank silot yun. Parang damage Lancelot yung sakit eh. Mamaya tingnan natin. Kasi naka-killing spree siya eh. So most likely, baka idadali niya ulit sa hybrid type na naka-physical and naka-defensive na item. Pero tingnan natin sa emblem build brought to us by FWD Insurance. Itong tenacity para kay Nets, mukhang nakadepende nga siya talaga na may konting insurance. Of course, kanya katapat is Bruno. So, dadating talaga sa point na magiging below 50% yung HP niya. At biglang magkikick in na nga yung pagiging makunat doon. At medyo nasaktan si Ryzen sa body slam na yun. Naramdaman niya ang buong bigat ng isang Akai. Pero Benny Cutie goes level 4. Di niya ibabato ang worldy. Pero makakapag-depensa naman sa may bandang top side. First turtle, paglalabanan na ng Onyx at Echo. Meron pang heavy spin dito si Carl TZ pero isusuko na ng bataan ng Onyx Philippines. Pero doon pala sa may bandang itaas, pinaplano sila at si Benny Cutie ang unang na-punish. Onyx takes that first blood. Ultra fast execution mula dito sa Onyx, taking the first blood doon sa bandang itaas. Muli, ganito na naman ang nakikita nating trade pattern for Echo. Nagbibigay ng kill para sa turtle. Yeah. Maganda dito para sa Onyx, however, I see Benny Cutie yung nabigyan nila. At napaka-crucial niyan. Nakita natin na yung decision ng Onyx ay kung ibigay na lang yung turtle dahil alam nila na bilang isang Akai at kanilang hero kasi ay isang Lancelot,
madaling makuha ng isang Akai yung control dun sa may turtle kasi uulti lang naman siya tapos kukuha siya ng retreat. No matter what happens, meron siyang malaking advantage kasi sabihin na natin kayang i-dodge ni Ryzen yung isang proc maybe nung heavy spin pero hindi lahat. At si Nets, no, medyo actually hindi medyo, kanina pa pinagtitripan ni JP. Bantay sarado kay Benny Cutie. At talaga namang mararamdaman mo ang sakit ng isang Novaria. Kailangan makapag-sustain dito ni Nets, aka Taste Pogi muna tayo. Yeah. Actually, kung papansinin natin, nakapitalize na nga yung energy dito sa may bandang itaas. And Yoshinu, nagsisilbing body bag para lang ma-hold yung mga minions. Pero dito sa may bandang gilid, Super Prince, hinahabol ni Cortez, doon yung Body Slam. Natatakan siya din siya ng Tai Chi, pero may ipit din na gagawin Sanji dito with that ultimate. At si Nets ang napuruhan doon, pero wala namang mamamatay. Kamunti ka na si Nets doon, Wolf. Talaga kung saan siya tumapak, doon nila paglahat. Yeah, pero ang magiging effect nito is baka matinayan siya ng mga minions sa may top. In fact, ganun nga yung mangyayari. Isang gold cart ang kailangang kunin dito ng Onyx kasi push na line dun sa may top lane. Ang nawala dun is konting farm dun kay Nets. Mga ganito maliliit na bagay at 4 minutes, sobrang critical nun. No, at ngayon lalabas na ang pangalawang pagong ng larong ito. May maliit na kalamangan ng mga Orca, around 400 gold lamang, pero mukhang ibibigay na naman ng Onyx ang turtle. And this is very interesting because this time around parang hindi sila makahanap ng trade para sa turtle na to. Yeah, pero ang maganda naman ginagawa dito, no, hindi rin sumusuko itong si Gem. Binibilisan niya yung pag-cut niya ng mga minions dun sa lane niya para makasama kagad at makatulong kung saan man pinoforce dito ng Echo yung mga nagiging teamfight. Kasi kailangan na kailangan siya rito eh. Okay. Ang kailangan gawin ng Onyx is take advantage yung kanilang back row game na pwedeng gawin. At nakikita naman natin yun with Gem already starting sa pagkat ng mga minion wave. But then again, Echo, ang kanilang malaking advantage yung kanilang team fight. Imagine, nakita naman natin, Eve, tsaka yung ultimate TZ. And then of course the Novaria with the ultimate din para makita lahat ng mga members ng Onyx, napakalaking bagay. At yung Eve plus, alam naman natin, Eve plus Novaria, napakalagkit. Hindi lang malagkit, masakit din. Kumbaga parang nadulas ka na nga, nadapa ka pa paulit-ulit. And grabe ang ginagawa ng Echo ngayon with the control that they have. But still, hindi pa naman lumalaki ang kanilang gold lead. Benny Cutie, swap lane na ang call. Mukhang hahanapin nila ang Torre doon sa may bandang ibaba. Item check muna, hatid ng FWD Life Insurance. Meron ba tayong mapapansin nakakaiba dito, Wolf? Dominance Ice na pinrioritize si Sanford maybe. Kasi parang kailangan din nila ng konting magic defense, I would say. Kasi kailangan may pumronta. Pero syempre, kailangan naman eventually Dominance Ice na yun. The fact na inunan to ni Sanford makes me think na parang bakit ganun yung kanyang naging decision making dito sa game na to. Napakakuna talaga ni Cortez rito. Pero dun sa may bandang ibaba, nakakuha na rin uli ng Torre dito si Benny Cutie. Yabang Cortez hahatakin 4 members mula sa Onyx ay nandun na para sa follow-up. Pero heavy spin lamang ang ipinangsagot niya doon sa Wave of the Dragon Gem versus Benny Cutie. Tignan mo naman bumabakat. Yung mga sipa. Bumabakat yung sipa. Ginawang punching bag pero si Benny Cutie nahuli ata. Uy, nagdash siya rito. Wala na ata siya patakas ngayon. Papasok na rin. Nandun yung ultimate mula dito kay Super Prince. Babagsak si Yoshinu. And the Rise hindi ito makakuha din ng isa. 1-for-1 na magiging palitan. Pero hindi pa ata tapos ang Echo dito. Sanji at si Gem ang kanilang pinupulutan. Pero sabi ng Onyx, okay, atras muna tayo. Ang sarap naman na pulutan itong Yura, no, Andy? Kunat, no? Makunat. Grabe. At talagang ito yung tipo na alam mong insured na insured ang buhay niya. Talagang bumabalik lang. And Gem right now on his second game in MPL. Ramdam mo, nasasaktan siya sa mga sipa ni Benny Cutie pero Kebs lang, nandiyan naman. Kebs lang, sabi nga nila. Itong si Benny Cutie ang medyo kailangan i-solusyonan dito ng Echo. Although malaki pa rin yung lamang ng Echo dahil doon sa mga napupush nila. The fact na meron ng 2 deaths doon sa kanilang Bruno, hindi ganun ka tanggap-tanggap. Pero mukhang teamfight sila sa gitna. Yun na. Master Echo na gamit. Yoshinu. Sinisilip lamang niya kung sino yung may pagkakataon niyang sipain. Kasi available pa naman yung kanyang flicker dito. And napansin ko lang pala, no, naka-quantum charge
itong si Cho. So kaya pala ang bilis Kaya napansin bilis. ko. Oo. Speed. May ano siya, may bukod sa passive niya na nagdadagdag ng damage meron din siyang nagdadagdag Ng ng speed sa kanya, pampabilis Oo. ng kanyang paglalakad. Then kadalasan nakakita tayo mga concussive blast Yes. na Cho, pero nauuso na rin ang mga roamers na quantum charge. Kanina lamang kung babalikan natin ang Smart Omega game, nakakita tayo ng Kufra ni Chaknu na naka quantum charge din. So, kanina sinabi natin na curious ako dun sa first item ni Sanford. Ang kanyang unang ay kinuha ng dominant size, which I think na kailangan nila ng magic defense. So ngayon, nag-radiant armor na siya. So sabi lang ni Sanford sa atin ay, huwag kayong makulit. Kukunin ko rin naman yan. Huwag lang Huwag kayong excited. Mag-antay lang kayo. Okay na kayo. So ngayon na, okay na. Goods na for the XP laner para sa Echo. And definitely pwede nilang activate yung kanilang team fighting. Medyo delikado si Nets doon, no? Mag-isa, pero nakapush naman ng top lane. Pero si Benny Cutie nahuli na naman ata ulit. Uy, nasipa siya rito. And Benny Cutie. Uy, tumash in! Napakatapang. Kaya lang, hindi sapat yung kanyang damage. Andito na yung responde mula sa Echo. Pero lalayo na kagad Yoshino and Ryzen. Pero tingnan mo yung damage. Andito na rin yung River Manipulation. Sino ang kanyang atakihin? Andun yung Torno. Nako. Parang i-clean ng mabilis. Yung mga minions, ligtas pa rin ng Onyx sa pagkakataon na yun. Mukhang nawe-weather ng Onyx ang Storm. Benny Cutie, 0-3 in this game. Exactly. Sobrang uncharacteristic. Na nakita natin naglalakad dun sa may river, etong si Benny Cutie. At may 4 na members ng Onyx doon. And he thought pwede niya mapatay si Super Prince. So Super Prince actually played that well. Yung mga hatak, pati yung kanyang pag-flicker out ay saktong-saktong timing. At napilitan yung Echo na ibigay yung kill doon kay Benny Cutie. 3 deaths tapos wala na siyang Purify sa ngayon. Parang medyo mapapadelikado ang Echo doon sa upcoming na Lord fight. And Wind of Nature pickup para kay Benny Cutie. Magiging crucial ito para iwasan ang burst damage na manggagaling kay Ryzen. And Echo still ahead by 1.5k gold lead. Sila ang hawak sa pinakaunang Lord ng larong ito. Yoshino and Super Prince still looking for an angle. Hindi pa naman binabato ni JP ang kanyang mga abilidad. Pero si Yoshino ngayon mukhang tatakas naman. Hindi pa nila sisimulan talaga ang Lord. Talagang sinasayaw lang nila. Yun nga, si Carl TZ. Kinukulit lamang dito ni Gem at hinahawakan lang ni Sanford itong Lord. By the way, ang ganda ng ginagawa ni JP, no? Dinalapagan niya ng mga Astral Meteor yung mga damo para walang makatambay doon. Kasi nag-check na si Yoshino Ayan yung pagsip. Tingnan natin kung sisipa nga ba siya dito. May Jet Kondo at tumatama pa yun. Pero pababa na ng pababa yung buhay ng Lord, Padelikado na ng padelikado para sa Onyx. Echo ang may control ng Lord. Sila ang susubok umatake. At Sanford ang mauuna. Yung penalty zone habang si Gem ay napalayo na nga lang. At si Ryzen ay nasa likuran. Sino ba ang target niya? Si JP ba? Pero si Cortez makukuha yung unang Lord ng ating game. Ngayon takbuhan muna ang mga Sonics. Phantom Execution din nagamit na nga rin. Critical ang kinigan nila mga buhay heavy spin. Ay nagamit na niya pero masyadong makatina yung mga normal hits na nanggagaling dito sa Onyx. May ipit ata si Ryzen. Meron ba siyang puncture? Yeah, meron siyang puncture dito. At talaga makikita mo kung yung paano niya i-utilize bawat skills na meron siya. Safe naman ang ginawa ng Onyx. Wala pang bumabagsak sa kanila pero ang aggressiveness ng bagyong Benny ay nagpapakita na. Grabe, 0-3 pero matapang at masakit. Whew! That's Bruno dealing the damage. Nakita naman natin na masakit din talaga at meron rin siyang Wind of Nature so hindi siya masyadong takot. At kinokomment natin yung Onyx, Philippines sa kanilang Lord Dance. However, this time yung kanilang decision ay medyo nasa sugal pa. At maganda yung pagkakagamit ng ultimate doon ni Sanji. Forcing agad yung flicker mula doon kay Nets. At si Super Prince, hindi niya alam kung paano niya gagamitin yung ultimate niya kasi nahiwalay sa 2 units yung Onyx. 3 doon sa may backlines, 2 naman doon sa papunta doon sa likod ng Echo. And Carl TZ, not even having to use yung kanyang heavy spin doon sa may Lord Dance, ay na-secure nga yung Lord. And that's great for the Echo squad. At dahil nga level 1 Lord lang iyon ay madaling naitunaw ng Onyx ang pinakaunang Lord ng laro. Pero mukhang napindot ata ang Netherrealm for the side of Onyx. This might just be crucial for the side of the Orcas dahil hindi pa sila tapos mag-push sa base ng Onyx. Ibaba naman ata ang kanila magiging punteriya. Ginamit na yung real world manipulation para lang masigurado na makakapagpatumba sila ng third tier dito. Ang ganda ng pinapakita ng Echo. Yep. Ang ganda ng pag-punish nila. Nakakita sila ng isang spell na ginamit automatic. Inagresibuhan nila yung bottom lane. Taking advantage of the big minions, sabay gamit ng RWM para ma-secure yung torre. Ay, si Yoshino na kagad ang iipitin with a heavy spin. At pinagtulong-tulungan dito ng mga Orcas.
At ngayon, ano ang kanilang magiging punteriya? Pwede silang tumuloy dito sa may top lane at kalat-kalat muna ang Echo. Inuubos lahat ng mga resources na nasa paligid nila. Napakalinis na execution mula sa mga Orcas. Talagang naipit nila si Yoshino at hindi na makapag-shunpo at hindi na makatakas pa. Mukhang si Ryzen naman ata ang sunod na mabibigyan. Pero makakatakas naman Stanford! Wow! Flicker penalty zone! Pero nanganib ang kanyang buhay doon. Super Prince makakakuha din ng kill. Pero ito yung sagot. Meron pa rin siyang ultimate dito. At si Sanji ay hindi titigil. May sunog mula sa kanya. Pero nandun yung Sipa and Flicker. Ryzen with a kill. Oh no! Pasok pa sa may bandang Ryzen! Dalawa ang kanyang manghuli dito. JP is down. Habang si Benny Cutie at Benny. si Carl. Yoshino! Umaatras na nga rin. Nandun pa rin yung Jet Kundo. Pero kakayanin ba niya yung damage? Benny Cutie umi-sticker pa. Gem dito ay matutunaw din. Ngayon takbuhan muna ang kumuna ng Sonics. Dalawa lang ang natira sa Echo pero ang ipay ng mga puso nila. At dito na natin makikita na bumalik na ang bagyo. Mapigilan man ng saglit ay sasakit at lalaki pa rin. At nasulit ulit niya yung Worldy. Nakita naman natin na hindi ganun kadaling tunawin ng isang Uranus pero kasi nag-volleyball yung dalawang members ng Onyx, pinaghatian yung Worldy na nakita natin mula kay Benny Cutie. Well done. But still, Onyx, commendable yung pinakita ng Super Prince, even baiting out yung real world manipulation. Pero wow! wala siya flicker kasi Stanford! Natunaw dito si Sanford at ngayon makikipagsabay na. Oh my goodness! Super Prince makakapatay na habang shutdown para sa kay Carl TZ rito. Ryzen versus Carl. Pero Sanji! may lang siya dito. And Sanji with a double kill. Crucial kill para sa kanilang koponan at kailangan munang dumipensa ng Echo rito. Grabe yung position ni Diba? Sanji nun ha. One of the best real-world manipulations na nakita ko ngayong araw na to. At sobrang bilis niya na takedown. Hindi na siya hindi na siya nagpa-slow. Talagang tap na lang. Oo, Di ba pwede mong i-swipe Slide, kasi? slide. Yung slide. O yun nga daw yung yung combo, slide tas tap. Oo. Pero alam ni Sanji na damage ang kailangan niya. Yep, and Mas masakit yung tap. Laking bagay din kasi talaga nung pag nakapitan ka nung ultimate din JP. Oy, pero hindi nila isinusuko ang laban na ito. Retribution ni ginamit. Andito na yung pag-ipit si Super Prince versus 3 JP dito. Sinasako lamang talaga niya. And TV Party kasama pa ang mga stickers. Ang mga Echo ngayon ay unti-unti nang sumusugod. Pero speaking pagsugod, Ryzen dito ay nagpaparamdam din. Red 3 ay ginamit na niya para lang ma-secure yung purple buff. Grabe yung nagiging laban na to. Close game. 4K gold lead para sa Echo at mukhang susubukan pa nilang palakihin ang kanilang gold lead. Item check mula sa FWD Life Insurance. Lock build na pala ang mga gold laners natin dito. Pumasok na ang kanilang mga late game insurance. Then, makikita natin na para dun sa may Onyx, ang kanilang nagiging stalwart. Wow. Kanilang defender is Super Prince. Pero every time na matatalunan doon si Super Prince, doon sila nangyayari. Dalawa. Still, siya yung commendable dito. Dalawang sipa lang si Jem. Ayun, isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, isa, sabay, lima. sabay! Di ka pamamatay! 5 lang ang ibinibilang dito ni Benny Cutie pero parang uunahin na nila si Ryzen. Makakatakas din. Andun yung altar habang si Sanford dito. Sakto sa tatlo. May pagsipa rin na gagawin. At Next is unti-unti gone. bumabagsak ang Onyx rito. Itutuloy nga ba nila? May pag-dash in. Habang si JP ay babagsak Ryzen? din. At ngayon si Sanji naman down to 30. Ryzen! Look at the damage. Oh my Cortez goodness! hindi susuko. Poprotektahan niya dito si Sanji at magiging matagumpay ang kanilang pagdepensa. Pero hindi pa tatapos. Wow, si Carl TC ngayon ang tinatarget ni Ryzen pero it's a 3v3 in the top lane at si Benny Cutie ang bumabawas sa tatlo. Napasakit at ang Worldy 2-man ulti mula kay Stanford. Si Jem ay babagsak. Marami ang pulutong ng mga minions dito at ang Game 2 Wow! ay mapupunta sa mga Orcas. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Ang ganda ng ginawa ng Echo in game number 2.